Panibagong araw, panibagong luto serye na naman tayo mga kaprobinsyano. Ngayong araw medyo tinanghali tayong nagising at sinusulit. Wala kasing pasok si Mrs. Ginising ko na nga rin pala siya para sabay kaming magkape. Ganyan kasi ang gawain namin sa umaga. Kape at tinapay goods na para sa almusal. Pagkatapos ng ilang oras nag-aya naman sila sa palengke at meron daw siyang gustong ulam ngayon, yung hindi ko pa raw na iluluto. Siyempre, request ni Mrs. yon, for the go tayo dyan. At pagdating namin ng palengke, diretso na kami sa bilihan ng karne. Ayan sa likod ko, yung dalawa kong assistant. Pagdating namin sa likod, dumiretso naman si Mrs. sa bilihan ng seafood. Ito pala ang gusto niyang ipaluto sa akin. Iba't ibang klaseng laman dagat. May budget pala siya ngayon, kaya pala malakas mag-aya mag-seafood. Sige, at mamili ka lang ng mamili dyan. Magluluto lang naman ako Ikaw naman ang gagastos Kaso nagulat si Mrs. sa presyo ng mga seafood. At kay mamahal naman pala. At pagkatapos namin bumili ng seafood, dumiretso naman kami dito sa gulayan para bumili pa ng iba pang sangkap. Ito talagang anak ko, hindi pumapayag na hindi makabili ng prutas bago umuwi. At pagkatapos naming mabili lahat, uwi na kami mga kaprobinsyano. At pagdating namin ng bahay, ihahanda ko na rin ang ating lulutuin. Una ko na nga palang nilinisan itong malalaking hipon. Medyo nagtataka nga ako at yung bituka ng hipon nasa likod. Pagkatapos ko sa hipon, isinunod ko naman itong 3 pirasong malalaking pusit. At panghuli, itong mga alimasag at malalaking tahong ni Carla. Sabay magparingas na tayo at isa lang na natin ang kawali. Ilalaga nga pala muna natin sila isa-isa. Ganito nga pala ang style ng pagluluto nito. Nilalaga muna para lutong-luto hanggang loob. Nilagyan ko nga lang pala ng paminta at asin yung paglalagaan natin. At nung kumulo na, pinagsabay ko nang nilagay itong alimasag saka yung sweet corn. Ilaga lang natin ng 10 minuto yung alimasag. At habang hinihintay natin ng 10 minuto, siningit ko na itong maghiwa ng bawang at sibuyas. Nung magdaan na yung 10 minuto, at hinango ko na yung alimasag. Kasunod ko na rin nilagay itong hipon. Pero yung sweet corn, dyan lang yan. Pinakuluan ko lang ng 2 minuto yung hipon. At sunod ko na rin nilagay yung tahong. At nung bumuka na yung tahong ni Carla, hanguin na rin natin. At panghuli, itong pusit. Sandali lang natin ito ilalaga. Mga 1 minuto lang, goods na to. At yung sweet corn, pakuluan pa natin hanggang sa maluto siya. At nung matansya kong luto na, hinango ko na rin. At ngayon, mag-uumpisa na tayo sa tunay na laban. Laban ng paggigisa. Sa margarine ko nga pala ginisa yung sibuyas. Kasunod na nilagay ko yung butter. At nung nalusaw na yung butter, nilagay ko na rin yung bawang. Tapos, naglagay din ako ng Sprite. Sunod, nilagay ko na rin yung mga spices tulad ng paprika, pamintang durog, seafood powder, 2 kutsarang asukal, saka oyster. Naglagay nga rin pala ako ng sabaw na pinaglagaan kanina. At saka ketchup. Kayo na bahalang magdagdag ng iba pang spices na gusto ninyo. At bago ko nga pala makalimutan, magsi-shoutout muna tayo ng ating mga solid supporter. Shoutout pala sa'yo tol, Jerome Acosta, Bro Jerwin Abergas ng Jetty Gasoline. At sa'yo po ma'am, Kim Chibog sa Korea. Salamat po sa inyong solid na suporta. At eto, luto na mga kaprobinsyano ang ating mixed buttered seafood. Ganun lang po kadaling iluto. Tara po at hanguin na natin. At diretso plating na rin natin mga kaprobinsyano. At mag-aalauna na, gutom na yung aking mag-ina. Nako, pagdating pa lang sa sarsa nito, ulam na mga kaprobinsyano. At ang nag-first bite nga pala ang aking anak. Ganado na naman siya at sobrang sarap daw. At sumunod si Mrs. hindi na napigilan sipsipin ng alimasag. Ganadong ganado ang mag-ina ko. Abay tiran nyo naman ako. Gutom na rin ako. At ako na ang panghuling babanat. Lalanusin na natin to mga kaprobinsyano. Sulit na sulit ang gastos natin dito. Salamat po sa panunood. Solve na naman kami. Bye!